Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Tama nga ang ginawa mong analisis. Nagkakahalaga nga ng $2 milyong ang vase na ito kung nasa pristine condition pa ito. Nagpatuloy sa kanyang pagsasalita si Daryl, pero nakaligtaan mo yata ang oras noong mabasag ang vase na ito. Dito na nagbago ang itsura ni Sean, pero hindi nito nagawang magsalita ng kahit na ano. Bata, paano mo nagawang magpanggap na mas marami kang nalalaman kaysa sa isang matagal ng empleyado ng isang museo? Mukha ka lang din isang security guard. Sandali lang, mukhang kagagaling lang din sa washroom ng amoy mo. Isa ka bang janitor? Dito na tumawa ang mga tao sa kanyang paligid. Nagamoy ihinga si Daryl matapos ng ginawang pagpupumiglas ng inihian niyang si Dalton kanina. Pero may isang tao na hindi tumawa. Ito ay walang iba kundi si Dora na kasalukuyang nakatitig ng husto kay Daryl. Umupo si Daryl at kumuha ng isang piraso ng nabasag na vase. Alam ng mga eksperto na ang mga gamit noon ng Yuan Dynasty ay gawa sa dalawang bagay. Ito ay ang bato mula sa China at kaulinit. Kaya sa sandaling mabasag ito, agad na mangingitim ang manilaw-nilaw nitong kulay dahil sa agarang pagka-expose nito sa hangin. Ibinigay ni Daryl ang isang piraso ng porselana sa middle-aged na lalaki at sinabing, ipinapakita lang ng mga basag na pirasong ito ang matagal ng pagkabasag ng porselanang vase na ito. At kung titingnan ang orihinal nitong kulay, mukhang 2 dekada na itong basag, maaari ring nabasag ito ng mga taong nakahukay dito mula sa ilalim ng lupa. Agad na tumingin si Daryl sa dalawang manloloko at sinabing, nagkakahalaga lang ng $800 to $900 ang basag na porselanang ito. Pinuno nyo lang ng basag na piraso ng vase ang inyong maleta para masabing nabasag niya ito. Hindi ba kayo nahiya sa pinagagawa nyo? Dito na natahimik ang mga tao sa kanilang paligid. Nanginig naman ang mga daliri ni Sean habang hinahawakan ang isang piraso ng nabasag na vase. Bilang isang empleyado ng museo na may 20 taong karanasan sa mga antike, palagi siyang naniniwala na siya ang pinakamahusay sa buong Donghai City. Walang-wala maging sina Yvonne at Kingston kung ikukumpara sa kanya. Napahiya siya nang maisip niya na nagawang matalo ng isang lalaking nasa kanyang 20s ang 20 taon niyang karanasan sa mga antike. Naku-curious namang tiningnan ng asawa ni Sean si Daryl. Agad siyang namangha sa ipinakita nitong kaalaman. Ako nga pala si Sean Larson. Napakahusay mo bata. Na-impress mo ako sa iyong ipinakitang pagtingin sa antike na ito. Nagugulat na naglakad si Sean palapit kay Daryl para bigyan ito ng isang business card. Ito ang aking card. Kontakin mo ako kung may kailangan ka sa akin. Gusto sana kitang makasamang magsaa kung wala kang ginagawa. Dito na tuluyang nagulat ang mga tao sa kanilang paligid. Puno na noon pa lang ng mga basag na piraso ng vase ang maletang yan. Napaka-immoral ng dalawang ito. Naramdaman naman ni Dora na para siyang nasa loob ng isang panaginip. Agad siyang nabalot ng desperasyon kanina habang inaalog ang kanyang utak para makaisip ng iba't ibang paraan para makakuha ng $2 milyong. Pero agad na bumaliktad ang sitwasyon sa loob ng isang iglap. Buong pasasalamat nitong tiningnan si Daryl. Nagtinginan ang dalawang manloloko bago sila tumuro kay Daryl habang sinasabi na, hoy bata, anong sinasabi mo na basag na ang vase na ito bago pa lang niya ito mabangga? Sino ka bang hayop ka? Ano bang alam mo sa mga antike? Tigilan mo na ako sa mga kalokohan mo. Dalawa lang ang pwedeng mangyari, pwedeng siya ang magbayad nito, o ikaw. Tutal gusto mo namang maging bayani, bakit hindi mo na lang ito bayaran para sa kanya? Dumukot ang matabang lalaki ng isang patalim at binuksan ito sa harapan ni Daryl. Mukhang hindi na ito ang unang araw na mabisto ang dalawa sa kanilang mga ginagawang kalokohan, siguradong nangyari na sa kanila ito ng ilang beses para makapag-react ng ganito. Confident sila na isa lang walang kwentang security guard si Daryl, kaya hindi sila nagalala sa anumang gagawin nito. Nagulat ang lahat nang makita nila ang patalim. Walang sino man ang nagsalita ng kahit na ano o nagtanggol kay Dora. Tumawa si Daryl at sinabing, sige, mababayaran naman kita, pero hayaan niyo muna akong tawagan ang kaibigan ko na magdadala rito ng pera. Gaya pa rin ng inaasahan natin. Muling nagtinginan ang dalawang manloloko. Agad na natakot ang batang iyon nang makita ang hawak na patalim mo. Napakaduwag ng isang ito. Kinuha ni Daryl ang kanyang cellphone at gumawa ng isang tawag.
Agad na nagpanik si Dora na humila sa manggas ni Daryl habang sinasabing, huwag ka nang makisuyo sa kaibigan mo na dalhin dito ang perang kailangan ng dalawa. Ako mismo ang napasok sa gulong ito, kaya ako rin dapat ang magbayad sa kanilang dalawa. Hindi makaisip ng kahit na anong paraan si Dora para makakuha ng ganoon kalaking halaga. Pero hindi niya pa rin hahayaang bayaran ito ng isang hindi niya kaano-ano para sa kanya. Tinuruan siya ng kanyang ina na umako ng responsibilidad para sa kanyang mga pagkakamali, kahit na mahirap lamang sila. Ikinaway lang ni Daryl ang kanyang kamay, pero hindi siya nagsalita ng kahit na ano. Agad na sumagot ang kabilang linya sa tawag, dito na inon ni Daryl ang speakerphone. Oy, kapatid! Kumusta na? Ngiti ni Megan Castello sa kabilang linya. Nagawa niyang tawagin na kapatid si Daryl kahit na wala siyang kahit na anong kailangan dito. Masyadong nakakagulat ang pagbabagong ipinapakita nito sa kanyang pagtrato kay Daryl. HMM? Agad na nagbago ang itsura ng dalawang manloloko. Hayop! Mukhang pamilyar ang boses na yon, si mangot ng matabang lalaki. Napalunok ang payat na lalaki, bago tumatagong bumulyong ng, bakit parang kaboses ng isang ito si Sergeant Castello. Suki ng mga nakawan sa highway ang dalawang ito. Kaya ilang beses na silang nahuhuli at naipapakulong ni Megan. Si Megan ang pinakakinatatakutan nilang pulis sa lahat, kaya agad silang tumakbo na parang mga daga noong marinig nito ang kanyang boses sa kabilang linya. Anong kalokohan ito? Kapatid ba siya ni Megan Castello? Tumakbo ka na, dalian mo. Agad na nagpanik ang mga manloloko, mabilis silang humalo sa maraming tao, at nawala sa paningin ng lahat sa loob ng isang iglap. Hindi naman napigilan ni Daryl ang kanyang sarili na tumawa ng malakas. Hello kapatid. Bakit hindi ka nagsasalita? Anong problema? Tanong ni Megan. Wala na siyang dapat pang sabihin dahil nagawa ng makatakas ng dalawang manlulokong iyon. Tumawa lang si Daryl at sinabing, hindi bale na. Ibinaba niya ang tawag ng walang kahit na anong dahilan kay Megan. Napapadyak naman ng malakas sa sahig ang galit na si Megan, matapos ibaba ni Daryl ang tawag. Anong problema ng Daryl Darby na yon? Bakit niya ako tinawagan ng ganito kalate para lang babaan ako ng telepono? Weirdo! Nagsyalis na rin ang mga taong nakikiusyoso sa labas ng Donghai Television Building. Maraming salamat po. Naglakad si Dora palapit kay Daryl at buong pasasalamat na yumuko sa harapan nito. Natutuwa siya dahil nagawa nitong magpakita sa tamang oras, dahil kung hindi ay hindi na niya malalaman na niloloko lang pala siya ng mga lalaking iyon. Ngumiti naman si Daryl at kalmadong sumagot ng, "You're welcome." Wala lang iyon. Tiningnan niya si Dora habang nagsasalita. Nagmukha itong maganda at puro sa kanyang mga mata. Nahihiya pa ng kaunti si Dora nang sabihin nito na, nagpapasalamat pa rin talaga ako ng husto sa iyo. Dapat lang kita ilibre ng pagkain, pero may importante kasi akong dapat na gawin ngayon, ang ipagmaneho ang aking boss. Kaya sa susunod na lang natin ito gawin. Pwede ba kitang add sa WeChat? Niyuko ni Dora ang kayang ulo, habang nagsasalita, nagmukha itong mahiyain, at nailang sa harapan ni Daryl. Napakaganda ng dalagang ito, patagong tawa ni Daryl. Hindi niya nagawang tanggihan ang request nito. Naglakad siya sa kalye para pumara ng taxi, matapos ibigay ang kanyang contact number kay Dora. Mangilan-ngilan na lang ang mga taong naglalakad sa kalye pagsapit ng 10:00 ng gabi. Kapapara lang ni Daryl ng taxi nang marinig niya ang mga yapak ng isang taong lumalapit mula sa kanyang likuran. Agad siyang lumingon, pero isang napakalakas na batok ang tumama sa kanyang ulo. Buwisit! Ano ang nangyayari? Mura ni Daryl. Gusto niyang magpumiglas nang tamaan siya ng batok na yon. Naramdaman ni Daryl ang pagkahilo ng kanyang paningin bago ito tuluyang magdilim kasabay ng pagkawala ng kanyang malay. Wala siyang kahit na anong ideya kung gaano kahabang oras na ang nakalipas, naramdaman niya na parang nasa loob siya ng isang panaginip. Sumakit ang ulo ni Daryl noong bumalik ang kanyang malay. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, agad niyang naramdaman na kasalukuyang nakatali ang kanyang katawan. Nasa loob siya ng isang marangyang opisyelyer sa kisam. Tumingin siya sa kanyang paligid at tumitig sa sofa. Dito niya nakitang nakaupo ang isang maganda at attractive na babae. Ito ay walang iba kundi si Abby Guy, ang kapatid ni Brandon Guy. Siya ba ang dumukot sa akin?
Inaamin ni Daryl sa kanyang sarili na napakaganda ng eBay na yon. Naalala niya na ito ang naging center of attraction sa naging kasal ng kanyang kapatid na si Jackson. Napansin din ni Daryl na mas nagmukhang charming ito ngayon kaysa noon. Mas lalong ipinakita ng suot nitong sleeveless na pangtaas at pencil skirt ang magandang hubog ng kanyang katawan. Nagmukhang elegante at attractive si Abby habang nakadekwatrong nakaupo sa sofa, kasalukuyan itong humihigop sa hawak niyang baso ng wine. Nang mapansin niya ang ginagawang pagtitig ni Daryl, ngumiti si Abby at tumayo sa sofa para lumapit dito. Napalunok si Daryl habang palapit ang napaka-sexy nitong baiwang at napakahaba nitong mga binti sa kanya. Itinaas ni Abby ang napakaganda niyang kamay at sinampal ng ilang beses sa mukha si Daryl. Sasampalin ulit kita sa sandaling tingnan mo ulit ako ng ganyan. Buwisit! Buntong hininga ni Daryl. Masyado nang wala sa rason ang ginawa mong ito, MS guy. Nakalimutan mo na bang ako ang nagligtas sa'yo noong mahimatay ka nang dahil sa 8 diagram na salaming nakadisplay noon sa kasal ni Jackson? Bakit mo naman ako nagawang itali rito? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.